Welcome sa Derasa. Kapag Derasa, tiyak na walang kalas. Dati-dati ay kadalasang makikita sa mga manukan kahit pa malalaking breeders na ay gawa pa rin sa mga kawayan ang mga pasilidad na gamit sa kanilang manukan. Hindi dahil sa ayaw nilang gumastos o wala silang panggastos, kundi para sa ilan sa kanila ay malapit sa natural. Kumbaga, malapit sa nature ng mga manok ang paggamit ng mga kawayan sa pasilidad, kagaya ng kulungan, tipi at mga breeder pen. Pero ngayon ay maraming malalaking breeders na ang gumagastos ng malaki sa facilities dahil ang modernong pagmamanok ay hindi na lang basta pagpapakain at pagpaparami. Para sa kanila, ang magandang pasilidad ay malaking bahagi ng pagpapalabas ng consistent na kalidad ng manok. Kung kagandahan at mamahaling pasilidad rin lang ang pag-uusapan, ay wala na sigurong mas may makakatalo pa sa M&E Game Farm sa Tabugon, Cebu na pagmamay-ari ng mag-business partners na sina Yoli Ibanez at Randy Rabadon. Para sa kanila, kapag malinis, maaliwalas at maayos ang ventilation ng farm ay mas mababa ang posibilidad ng pagkakaroon ng sakit sa kanilang mga manok. Ang high-end farms kagaya ng M&E ay gumagamit ng isolation areas, disinfecting systems at controlled entry para maiwasan ang pagpasok ng sakit sa farm. Kapag maayos tingnan ng farm, mas nagtitiwala ang buyers at mas tumataas ang value ng bloodlines. Yan ang isa sa realidad na kapag madumi, maaming kalat, maraming tagpi-tagpi na mga sako at mga kawayan lang ang ginagamit sa farm, kadalasan ay katakot-takot na tawad ang ginagawa ng ilang mga buyers dahil sa nakikita nilang parang walang kayos-ayos ang iyong manukan. Pero kapag makita nilang malinis at napaka-organisado, ay nahihiyang tumawad ang mga ito. Sa isang interview kay Mrs. Yoli Ibanez, kilala sa tawag na kamaring sa kanyang Facebook. Ang asawa daw niya talaga na si Ewin ang may hilig sa kanilang dalawa sa pagmamanok. Simula noong bata pa lang daw ito ay mahilig na talaga itong mag-alaga ng manok, at dahil sa pagsuporta nito sa kanyang asawa sa pagmamanok, kaya kalaunan ay nakahiligan na rin niya ito. Ayon kay Madam Yoli, 2 taon matapos silang makasal ni Ewin ay nag-umpisa na silang mag-alaga ng mga manok. Nasa 20 to 30 heads lang daw ang bilang noon ng mga manok na kanilang inaalagaan sa kanilang backyard. Hanggang sa paglipas ng ilang mga taon ay naisipan na nilang magrenta ng lupa sa Compostela sa Cebu para paglagyan ng dumami nilang alagang mga manok. Sa tansya ni Yoli, tumagal din daw sila doon ng 5 taon sa nirerentahan nilang lupa para sa kanilang manukan. Habang sila daw ay nagrerenta pa lang, ay nag-umpisa na raw silang magtrabaho ng todo at mag-ipon ng mag-ipon. Hanggang sa isang araw ay nakita na lang nila na kayang-kaya na nilang magtayo ng sarili nilang farm sa sarili nilang lupa. Rason para kanilang mabili ang lupang may lawak na 20 hektaryas, at kasama bilang business partner nila sa kanilang manukan ay si Mr. Randy Rabadon. Sa paglipas ng panahon ay dumami ng dumami lalo ang kanilang mga alagang manok at talagang organisado ang kanilang farm. Mula sa kanilang mga pasilidad hanggang sa disenyo ng kanilang farm, talagang makikita mong pinagplanuhan ng mabuti. Libu-libong mga tipi ang makikitang nakahilira sa kanilang manukan at napakamakukulay pa ng kanilang mga tipi. Ang rason daw nito ay para masanay na ang manok sa iba't ibang mga kulay para hindi na ito manibago sa oras ng kanyang biyahe. Mala Hotel ang setup ng stockroom at breeding pens ng M&E. Malinis na malinis ang paligid. Pagpasok mo pa lang ay bubungad na sa iyo ang 2 estatwa ng mga manok kung saan ito ang kanilang mga signature lines, ang tinatawag nilang Black Kelso at M&E Whites. Ayon kay Randy Rabadon, ang pinanggalingan daw ng kanilang Black Kelso na tandang ay kay Cap Joe de Sagon. Ipinaris daw nila ito sa kanilang imported na Travis Clark Kelso kung saan ang mga anak nito ay nagdala ng napakaraming resibo, kaya isa na rin ito sa kanilang based blood sa kanilang manukan. Ang pangalawang signature line nila ay ang kanilang M&E Whites. Ito naman raw ay nanggaling sa master breeder na si Lancy de la Torre. Doon raw nabili noon ng partner niyang si Ewin ang inahin na White Kelso, at nang mabreed nila ito ay dumagdag rin ito ng maraming resibo. Gusto mo ba ng usapang pagmamanok na walang preno?
Diretso sa topiko, walang words kagaya ng estudyante at exam. Talagang diretsahan talaga. Maging member ng ating channel mga kadiraza at sabay-sabay nating pakinggan ang direktahang usapan mula mismo sa mga batikan at mahilig sa pagmamanok. Maliban dyan ay may shoutout pa sa mga members sa bawat videos na ating na-upload. Kaya pindutin na ang join button para maging member at magkaroon ng access sa for members only videos. Sa ngayon ay isa ang MNE sa mga kinikilala at pinupuntahan ng maraming magmamanok para makakuha ng kanilang linyada. Isa na rin sila sa mga endorsers ng sikat na feeds company at madalas silang nasa expo at sold out ang kanilang mga dinadalang linyada. Maliban sa tamang seleksyon ng kanilang mga materyales, ang malaking bahagi ng kanilang tagumpay ay farm cleanliness at biosecurity. Para sa MNE, importanteng maalagaan ng mabuti ang mga manok mula sisiw hanggang paglaki dahil naaabot nito ang kanyang buong potensyal kapag ito ay hindi dumanas sa kung anumang sakit. Kaya mahalaga ang tamang pasilidad para mapalaki sila ng tama, maliban sa pagsiguro na ang mga materialis mong ginagamit sa iyong breeding ay DeRaza. Kapag DeRaza, tiyak na walang kalas. Inyong napanood ang isa na namang edisyon ng ating presentasyon sa channel na DeRaza. Para siguradong updated ka sa mga video uploads ng ating channel, ay siguraduhin nakasubscribe ka na at naklik ang all sa notification. Hanggang sa muli na naman nating upload dito sa channel na DeRaza. Kapag DeRaza, tiyak na walang kalas.